Kapag may pera ka, halos lahat ng ginagawa mo ay nagiging tama. Kapag umuwi ka sa probinsya na nagmamaneho ng isang Mercedes-G, ang panganay na tiyuhin mo ay iimbitahan kang umupo sa gitna ng mesa. Ang hipag na matagal mo nang hindi nakikita ay agad na malalaman na hindi ka kumakain ng sibuyas. Kapag sinabi mong ikaw ay single pa rin, ang buong baryo ay kusap ng maghahanap ng magiging kapareha mo. Sa ganitong sitwasyon, kapag kumain ka ng gulay, tatawagin itong healthy lifestyle. Kapag nagbibisikleta ka, tatawagin itong concern sa kalikasan. Kapag tahimik ka, sasabihin nilang mahinahon at disente ka. Kapag madaldal ka, sasabihin nilang palakaibigan at approachable ka. Laging may lalabas para ipagtanggol ka. Ano man ang gawin mo, palaging may dahilan kung bakit tama ka. Pero ang mundong ito ay napakahigpit sa mahihirap. Kapag gusgusin ang suot mo, anumang sabihin mo ay laging mali. Kapag kumain ka ng gulay, sasabihin nilang tukha ka. Kapag nagbisikleta ka, sasabihin nilang kaawa-awa ka. Kapag tahimik ka, sasabihin nila, kaya hindi yumayaman ni isang salita, hindi may labas. At kapag madaldal ka naman, sasabihin nila, mahirap na nga, ang dami pang sinasabi. May lakas ka dyan, bakit hindi mo gamitin sa paghahanap ng pera? Dito mo maiintindihan ang isang bagay. Ang pera ay hindi nagsasalita, pero sinasagot nito ang napakaraming tanong. Ang pera ay hindi nagpapaliwanag, pero ginagawa nitong magbago ang paninindigan ng mga tao. Hindi ko ito sinasabi para mang-insulto ng kahit sino. Nasaksihan ko mismo ito ng malinaw. May kaibigan ako. Noon lubog siya sa utang. Walang pera, walang koneksyon, walang nagpapahalaga sa kanya. Kapag nakikipag-usap siya tungkol sa negosyo, hindi pa tapos ang pangungusap, minamaliit na siya. Kapag nakikipag-date, palaging maayos na tinatanggihan. Isang beses, sinabi niya sa akin, parang malas talaga ang kapalaran ko. Hindi ko siya inaliw. Isa lang ang sinabi kong sikreto. Hindi kailangan mamutan pa. Hindi kailangan magsugal para yumaman agad. Kailangan mo lang tutukan ng isang bagay na mahalaga. Makalipas ang halos 2 taon, nabawi niya ang lahat ng utang. Nakabili siya ng bahay, nakabili siya ng sasakyan. Hindi dahil mas magaling siya kaysa iba, kundi dahil tuluyang nagbago ang paraan niya ng pagtingin sa pera.